Yes, finally nakatry na din akong bumiyahe mag-isa at hindi lang siya basta biyahe kasi mako-consider ko na din siya na long ride kasi inabot ako ng almost 3 hours ang biyahe papunta ng Silang Cavite. Mamaya ikukwento ko sa inyo kung bakit. Bali, umalis nga pala ako ng bahay mga ka-idol ng mga around 5:40 ng umaga. So medyo madilim pa, so pensi sa video. So, syempre, bago tayo bumiyahe, lalo na pag medyo malayo-layo, kailangan i-check natin yung ating gulong. And then, yun, kaninang ginawa ko yung side mirror, chinek ko kung nakaposisyon siya ng maayos. And, syempre, hindi mawawala dyan ang pag-check ng gasolina. So, medyo nababawasan siya ng 2 bar. Pero gusto ko mas full siya, full na full para safe na safe at kampante ako sa biyahe. And take note mga ka-idol, sobrang tipid talaga ng click. As in, talagang alam naman natin lahat na subok na to ng mga riders natin dyan, lalo na yung mga naglalala move, yung mga nag-aangkas yan. Paano ko nga din nasabi ngayon? Kasi nga, nung bago ako umalis dito, naka full tank siya, di ba? And then, nakagaling na ako dun sa Silang and mahaba-haba din yung binahe ko hanggang pag-uwi ko. Parang nasa halos 2 to 3 bars lang yung nakonsumo niya. So, ganun siya katipid. At talagang maraming beses ko na siyang napatunayan sa mga long rides namin like sa Zambales, sa Bataan, yun. So yun na nga po mga ka-idol dahil first time ko nga po itong mag-drive ng mag-isa lang talaga. Umaasa lang ako sa Waze, so talagang medyo kinakabahan talaga ako nito. Parang magkahalong takot, kaba at saka saya yung nararamdaman ko kasi masaya din pala na mag-isa kang nagra-rides. At the same time, nakakakaba nga at nakakatakot kasi nga baka mamaya masiraan ka so walang ibang tutulong sa'yo or baka mamaya, alam mo na, yung mga ganong scenario na naiisip. Pero ang pinaka-ultimate na kinakatakutan ko nga sa pag-rides ng solo is yung baka mapadaan ako sa mga expressway, yung mga bawal yung motor na lalo na yung mabababa sisi katulad nitong Honda Click 125 ko. So yun yung talagang pinangangambahan ko sa pagra-rides ko mag-isa. Tsaka natatakot din akong dumaan sa mga ganitong flyover kasi nga baka pagbaba ko is yung mga katulad na nung mga expressway. Tapos dito nga sa flyover na to na may nabasa pa ako na naiya. So kinakabahan din talaga ako niyan as in kasi nga parang nai-imagine ko na doon ako pupunta sa sa airport. And then yun na nga mga ka-idol. Sabi ko, kailangan sundan ko lang yung may mga motor. So mas safe ako at mas kampante ako kapag may nakakita akong mga mabababang sisi na motor kasi mararamdaman ko na pwede pa rin yung mga motor na katulad ng motor ko doon. Kaya lang nga mga ka-idol, yun nga din po ang naging problema ko nung nagbiyahe ako nito. Sa kakasunod ko sa mga motor, na nalagpasan ko yung lilikuan ko dapat pakaliwa na tinuturo ng Waze. So lumagpas ako, kaya nagre-route yung Waze ko. So ang nangyari, mas napalayo ako sa ibang way ako pinadaan. At bukod pa doon mga ka-idol, may kinananan ako doon, may nilikuan akong kanan. Tapos nagdire-diretso ako, tapos lumiko-liko. Tapos hindi ko na lang kung nasaan ako, basta sinundan ko na lang yung pagre-route ng Waze. Tapos paglusot ko ulit ng kanan ulit, nagulat ako after ng mga ilang minutes kong biyahe. Doon ulit ako niya dinala sa pinanggalingan ko. Eh di eto na, naka-stoplight. Buti na nga lang naka-stoplight kasi nakapag-isip ako kung didiretso ko na lang or liliko ulit ako pa kanan kasi iniisip ko pag liliko ulit ako pa kanan baka same pa rin nung dinaanan ko at ibalik ulit ako doon for the third time. Kaya ang ginawa ko, napagdesisyonan ko na dumiretso na lang. Tapos nung pagkadiretso ko na nga yun, problema pa rin kasi nga, pag-check ko ng mapa, sobrang layo na. As in, parang umikot-ikot lang talaga ako. Parang pagkakatanda ko, napadaan pa ako ng Gentry, napadaan pa ako ng, may nababasa pa akong 13 Martires. Parang ganyan. Tapos may napadaan pa ako ng Amadeo. Then yun nga, expected ko na madadaanan ko yung SM Bacoor kasi nga yun yung madalas na dadaanan ng bus na sinasakyan ko papunta ng Silang. Pero parang hindi ko siya napansin, baka hindi ko lang siya napansin o hindi ko talaga nadaanan. Pero feeling ko hindi ko siya talaga nadaanan. Tapos yun na nga, dito ako pinadaan pa sa maliit na daanan na to. Parang kasyang-kasya lang yung dalawang sasakyan. Tapos more on mga motor yung nagdadaan kasi parang masikip lang siya talaga na daan. Eh basta sinundan ko na lang yung kung ano yung nasa Waze at medyo naiinis na nga ako dito mga kaidol kasi pag check ko yung mapa sobrang haba pa nung lalakbayin ko talaga as in, ilang oras pa, parang makasabi dun 1 oras pa. So dapat 2 hours lang talaga yung biyahe ko mula sa Manila papunta dun sa Silang sa tinitirahan ng nanay ko. Kaya lang dahil nga nag-ikot-ikot pa ako kung saan pa ako naligaw, inabot ako ng 3 hours. So dapat mga around 7 nakarating na ako doon. Pero mga 8:09 saka pa lang ako nakarating doon sa kanila, sa bahay nila doon sa Silang. Gutom na pa naman ako ng umaga yun kasi umalis ako ng bahay nang hindi pa nag-aalmusal.
Anyway, take note lang po ha, yung video na to is naka times 2. So baka isipin na naman ng iba dyan na sobrang bilis ko magpatakbo. Hindi po ako mabilis magpatakbo. Uy, totoo ba? Pero sa totoo lang, dahil nga po naiinip na ako sa biyahe mga ka-idol dito sa moment na ito, ayun, napag-isipan ko na lang siya na talaga na i-throttle talaga. Gusto ko na nga lumipad kasi nga ngalay na yung kamay ko. Tapos ang layo pa nung pinaka-finish line. Tapos medyo nawala na yung pangamba at saka yung pagod ko nung nararamdaman ko sa katawan ko na parang malamig na yung simoy ng hangin. Kasi parang pag ganyan, alam mo na malapit ka na sa Tagaytay. And then may nababasa na ako ng mga silang, ganyan. So, feel ko dito na sobrang lapit ko na talaga. At saka, feel ko din na sobrang lapit na din talaga ng Pasko. Dahil malapit ng Pasko. Tapos yun na nga mga ka-idol, lumagpas pa nga ako dun sa mismong lilikuan ko dapat nung papasok dun sa kila nanay. Ayan, so nag-stop ako dito sa may gilid na to kasi nagulat ako dun sa waist ko na parang patlagpas na siya sa finish line tapos wala na yung mahabang color blue na line. At talaga na nga naman mga ka-idol, sobrang bibilis talaga ng mga sasakyan dito kaya medyo hindi ka basta-basta makakatawid dun sa kabilang kalsada. Dito mo talaga mapapatunay na patience is a virtue, tsaka dito mo din malalaman yung tamang timing. May point din naman, di ba? Kasi kung mali yung timing mo, talagang bangga ka ng mga sasakyan dyan. Pero maiba tayo dahil nakarating ako ng finish line at nakarating ako ng maayos at ligtas sa bahay ng tinitirhan ng nanay ko. So, sobrang saya ko, sobrang parang mission accomplished. Parang sobrang proud ko sa sarili ko. Yun, taray. At unang bungad ko nga pagdating is kinento ko agad yung pagkaligaw ko tsaka yung paglagpas ko. Hindi pa nga makapaniwala mga ka-idol yung kapatid kong Jokla dyan, tindera, na ako ito. So ayan, yan nga pala yung mga tinda ng nanay ko. At ito si Liam Pogi, nasa kukunan niya. Super thank you Lord po talaga kasi pinarating niya ako dito sa bahay ng nanay ko ng maayos at ligtas at nakabalik din ako ng Manila ng maayos at ligtas kahit nung umaga yun pabalik ko ng Manila is talagang malakas yung ulan. So mabuti na lang, lagi tayong handa, Girl Scout tayo at meron tayong laging dalang kapote. At Elisa, hindi ako dyan galing, dito ako galing sa kabila. Anyway, overcoming fear is the code of the day.